Isinilang noong Agosto Silampra 1938 sa Baler, Tayabas, si Manuel Luis Quezon y Molina ay hindi lamang isang politiko, isa siyang sundalo, abogado at ang kinikilalang ama ng wikang pambansa. Sa puso ng kasaysayan ng Pilipinas, siya ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Isang hakbang patungo sa kalayaan mula sa Estados Unidos. Bilang binata, lumaban siya sa digmaang Pilipino-Amerikano sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Ngunit kalauna ay bumalik siya sa batas at nagsimulang magsilbi sa pamahalaan. Noong 1907, naging miyembro siya ng Philippine Assembly. Sa loob ng isang dekada, umakyat siya sa pwesto bilang komisyoner ng Pilipinas sa Amerika. At kalaunay naging Senado Presidente mula 1916 hanggang 1935. Isa si Quezon sa mga utak sa likod ng Tydings-McDuffie Act, batas na naglatag ng daan tungo sa kalayaan ng Pilipinas. At noong 1935, sa ilalim ng bagong saligang batas, siya ang nahalal na kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth. Katuwang si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Sa kanyang pamumuno, isinulong niya ang pambansang wika at sa kauna-unahang pagkakataon, dinamit niya ang Tagalog sa talumpating pampamahalaan. Binuring niya ang Quezon City bilang bagong kapital ng bansa. Isa rin siyang tagapagtaguyod ng karapatang panlipunan at reforma sa lupa para sa mga magsasaka. Ngunit sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig. Noong 1941, nilusob ng mga Hapon ng Pilipinas. Si Quezon ay tumakas patungong Estados Unidos kung saan muling itinatag ang pamahalaang Pilipino sa ilalim ng pamahalaan sa pagkatapon. Government in exile. Sa kabila ng karamdaman niyang tuberculosis, patuloy niyang kinatawan ng bayan sa Pacific War Council. Hindi na niya nasaksihan ang padlaya ng Pilipinas. Pumanaw si Quezon noong Agosto ng para 1944 sa Saranac Lake, New York. Ngunit ang kanyang alaala ay buhay sa mga lansangan, sa wikang ating ginagamit at sa kalayaang tinatamasa ng bansa. Narito ang mga pangunahing nagawa ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Pagtatag ng pamahalaang Commonwealth 1935. Sa ilalim ng Tydings-McDuffie Act, si Quezon ang kauna-unahang nahalal na Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Layunin ng sistemang ito ang paghahanda ng bansa sa ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos, ama ng wikang pambansa. Pinamunuan ni Quezon ang surian ng wikang pambansa at isinulong ang paggamit ng Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Siya rin ang unang Pangulo na gumamit ng Tagalog sa kanyang State of the Nation Address. Pagpapatayo ng Quezon City. Iminungkahi ni Quezon ang pagtatayo ng bagong kabisera ng bansa na tatawaging Quezon City bilang sagot sa siksikan at dilubyong panganib sa Maynila. Isa ito sa pinamalaking proyekto ng urban planning noong panahon niya. Reforma sa lupa at katarungang panlipunan. Isinulong niya ang karapatan ng mga magsasaka sa lupa. Nagtatag siya ng Court of Industrial Relations upang resolbahin ang sigalot sa paggawa at reforma sa sektor ng agrikultura. Pagpapatatag ng pambansang depensa. Kinuha niya si General Douglas MacArthur bilang military advisor at sinimulan ang pagbuo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas upang maging handa sa anumang pananakop. Serbisyong pampubliko, kalusugan, edukasyon at trabaho. Ipinatupad ni Quezon ang mga programang panglipunan para sa mahihirap, kabilang ang pagpapalawak ng ospital, eskwelahan at suporta sa mga manggagawa. Pagtulong sa mga Hudyo mula sa Holocaust. Noong 1939-1941, tinanggap ni Quezon ang mahigit 1,200 Jewish refugees mula Europa na tumatakas sa kamay ng mga Nazi. Isa ito sa hindi gaanong nababanggit na makataong ambag ni Quezon sa pandaigdigang kasaysayan. Pagtatag ng pamahalaan sa pagkatapon, government in exile.
Sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon noong World War II, tumungo siya sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng Pilipinas at kinilala bilang bahagi ng Allied Forces. Narito ang mga maling nagawa o tinuturing na pagkakamali ni Manuel L. Quezon ayon sa mga historiador at ilang tagamasid. Pagsuporta sa mga oligarko at political elites. Sa halip na buwagi ng kapangyarihan ng mga hasyendero at makapangyarihang pamilya, lalo pa silang pinaburan sa ilalim ng Administrasyong Quezon. Pinanatili niya ang status quo kung saan ang mayayaman ang kontrolado pa rin ang ekonomiya at politika. Epekto, patuloy ang kahirapan ng mga magsasaka habang nanatiling hawak ng iilan ang malalawak na lupain. Hindi na ipatupad ang epektibong reforma sa lupa. Bagamat isinusulong niya sa salita ang karapatan ng mga magsasaka, maraming batas ay hindi na isakatuparan o walang nipin. Walang malawakang distribusyon ng lupa sa mga mahihirap. Epekto, pagpapatuloy ng feudalismo at kawalang lupa ng maraming Pilipino. Konsentrasyon ng kapangyarihan sa kanyang sarili. Gumamit si Quezon ng emergency powers para mamahala ng walang konsultasyon. Tinanggal niya ang term limits at ginawang posible ang muling pantakbo sa pagkapangulo para sa sarili niya mismo. Epekto, pinagbintangan siyang nagsimula ng mga hakbang tungo sa pagiging diktador, paminsang pagsikil sa oposisyon at kritiko. Ginamit ni Quezon ang impluensya niya para patahimikin ang mga kalaban sa politika, minsan sa pamamagitan ng pag-pressure o pagtanggal sa pwesto. Epekto, napigilan ang healthy democracy at dissent sa panahon ng kanyang pamumuno. Palakasan at patronage politics. Ang sistema ng palakasan o pabor-pabor ay lumaganap rin sa panahon niya. Maraming proyekto ang hindi batay sa merito, kundi sa koneksyon. Epekto, nanpatuloy ang katiwalian at hindi pantay na oportunidad para sa mamamayan. Labis na pagsandig sa Amerika bagamat kinikilala ang kanyang diplomatikong galing. Binabati ko siya sa pagiging masyadong sulod-sunuran sa interes ng Estados Unidos. Epekto, nabawasan ang tunay na pag-unlad ng sariling pamahalaang Pilipino. Hindi pagtugon sa lumalalang kahirapan sa kanayunan. Sa kabila ng maraming plano, hindi niya nabigyan ng agarang solusyon ang matinding kahirapan ng maraming mamamayang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga videos ko.